Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for March 17 to 23, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, paka-check nyo nila information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see Scorpio. Ano ang ganap sa inyo, Scorpio, this week? Overall energy, possible challenge, opportunity, blessing, money, career, finances, love life, and family. Ooh, ang ganda. 9 of Cups. May fulfillment, may happiness, overjoyed, overflowing happiness. You have the Knight of Swords. I feel like meron kang na-resolve na issue, problema, na feeling accomplished ka. Pwedeng meron ka nakaaway or may nagkaroon na misunderstanding. So, ngayon naayos na. You have the Empress, the Three of Swords. Parang meron ditong misunderstanding or parang merong nagkaroon ng separation, away, but naayos na siya. Maaring may humingi ng tawad, nakipag-ayos. Okay, tingnan natin overall energy mo. Queen of Cups, forgiveness. Nandun ka sa point na nagpapatawad ka na. No? Nandun ka sa point na naiintindihan mo na kung bakit nangyari yung mga nangyari. Ano man yung nangyari na yan. I also see you focusing on taking care of yourself. Mas ka ngayon, mas nagfo-focus sa pagpapaunlad ng iyong sarili. You are tapping into your skills, your creative talents, and then your challenge is the Five of Swords. Merong tao sa buhay mo na laging nakakontra. Like, lahat na lang ng bagay na gusto mong gawin, kinukontra niya. At yun yung nakaka-frustrate para sa'yo. Pero, kahit na kinukontra nitong taong to, hindi mo na lang pinapansin. Kasi, pag pinansin mo siya, lalo ka niyang kukontrahin. And some of you, ang challenge rin is about a person, parang meron hindi magandang intentions towards you. So, maging maingat sa mga makakadeal mo, mga taong pagkakatiwalaan mo. And then your opportunity, Ace of Cups. Yung iba, maaring merong bagong member of the family, like a baby. The Empress, maaring may pregnancy, may good news about a family member. And opportunity rin to na, yun nga, may pag-aayos dito, may magsusorry. Some of you, meron namang new person coming in, may potential na romantic connection. Your blessing is the Hanged Man. Alam nyo, merong bagay na hindi matutuloy. Kasi, mas maganda na hindi siya matuloy. Ewan ko kung ano yun, ha? Kasi, syempre, iba-iba naman yan. Tignan natin, ano yun? Trabaho or career or anything related sa business. Hindi siya matutuloy kasi makakabuti yun para sa'yo. Pwedeng meron taong gusto kang scam. Diba? Na hindi siya matutuloy yung transaction na yon kasi maaring may scam ka or hindi, kumbaga parang pinoproteksyonan ka kasi dito Fifth house, even relationship and dating. Kung meron mang person na magta-try na to get closer to you, no? Or mag-start ng relationship, mauudlot siya kasi hindi siya para sa'yo or hindi siya makakabuti para sa'yo. Sa iyong money, career, finances, merong celebration.
Yung iba may na-promote dito kasi meron kayong fulfillment, oh. May wish kayo na na-fulfill. Transformation o pagbabago nga. Composure, calmness. Kalmado. O, kalmado ka sa pagbabago na to. Kumbaga, you are open to new beginnings, to new opportunities. Maaring itong transformation na to is like a transition, no? From this situation going to the next. So, maaring may upgrade. May upgrade sa trabaho mo, sa business mo, or sa living condition mo, or sa finances mo. Mas dumadami yung iyong income or yung iyong ipon. And then, your love life, the lovers. So, papasok kayo sa isang commitment. Tingnan pa natin. Safe zone. Ayun na nga. Yung iba sa inyo, if you're single, yung parang matagal na kayong single, tapos pinoproteksyonan nyo yung sarili nyo kasi natatakot kayo. I think, maging maingat pa rin, no? Kasi kung papasok ka sa relationship, sa commitment, minsan kasi hindi mo na iiwasan yan eh. Kung talaga masasaktan ka eh. 'Di ba? Yung iba, ayaw nang maka-experience ng something negative sa buhay nila. Imposible yun. Oo. Kahit anong estado ng tao sa buhay, meron at meron niyang, ups and downs. Healing, yes, you are healing from your past. Continuous naman ang healing. Kasi healing, hindi lang yan sa sugat. Healing yan from within. Even your inner child. Your destiny. Yung iba sa inyo, dinadala ka sa destiny mo. Dinadala ka sa path mo, sa tamang landas. Dinadala ka sa iyong purpose. And yung iba sa inyo, ang inyong purpose is to be more creative, to tap into your abilities, yung skills mo, yung God-given talents mo. I think, mas nagiging imaginative ka, no? Mas marami kang mga ideas ngayon na pwede mong gamitin para mas mapaunlad mo yung sarili mo. Ayan, confidence, it comes with time and practice. So, I think ito rin yung dinedevelop mo sa sarili mo, na mas maging confident ka sa sarili mo, confident ka sa mga ginagawa mo. 'Di ba, kapag meron kang skill, alam mo na ito yung kakayanan mo, pero hindi mo pa siya totally na ma-master. Kailangan i-practice mo siya para ma-master mo. And once you master it, pag na-master mo na siya, 'di ba, biglang tataas yung kumpiyansa mo sa sarili mo kasi alam mo kung ano yung ginagawa mo, 'di ba? Knowledgeable ka doon, and yung abilities mo, kilala mo yung sarili mo na marami kang kayang gawin. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.